Mga kaibigan, bago po ang ating kwentuhan, nais ko lang muna pong maghatid sa inyo ng aking taos-pusong pasasalamat sa nagdaang taon 2025, buong taon, buong suportang ibinigay nyo dito sa ating channel. Alam nyo po yung nakaraang taon, may isang malaking dagok dito sa ating channel. Sa panig ko, yung 6 months na nasuspend yung monetization dahil nga doon sa ground na sabi ng YouTube, sexually gratifying daw yung karamihan sa mga content. Subalit ganoon pa man, medyo mahaba-haba yung suspension na natanggap ko, ngunit malaking pasasalamat pa rin ako sa inyo kasi hindi nyo ako pinabayaan, hindi kayo umalis, palaging nariyan kayo. Kaya tanggapin nyo ang aking taos-pusong pasasalamat talaga sa buong suporta na inyong ibinigay at hanggang ngayon buong pusong ibinibigay. Mabuhay po kayo. Sana itong taong dumating ay maghatid sa inyo ng pinaka the best sa lahat na the best. Ang aking dalangin po ay siyempre kasaganaan sa inyong pamumuhay, katahimikan at kapayapaan ng inyong kaisipan. At siyempre ang aking hangarin na sana nasa mabuti kayong kalagayan at masaya sa inyong buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayon po sa ating kwento ngayon, kwento ay ipinadala ng isang dating masahista na nagpapatago siya sa pangalang Diego. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Alam kong sa likod ng mapang-akit na mukha at itsura ng mga masahista, macho dancers, cool boy, meron ditong iba't ibang lihim na kwento kung bakit sila nasadlak sa ganyang hanap buhay. Ako nga pala si Diego, Tito Makoy, dating isang masahista. At proud akong sabihin na naging masahista ako kasi alam ko, Tito Makoy, walang masama sa trabaho namin. Sulong anak ako, ngunit balasubas ang aking ama. Iniwan kami ng nanay ko batang-bata pa ako. Ito'y noong makatagpo ang tatay ko ng kanyang kalaguyo na katrabaho niya rin sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Ang tatay ko, Tito Makoy, isang company driver. Sa pag-abandona sa amin ng tatay ko, ito ang nagtulak sa aming mag-ina na maranasan kong ganap ang hirap sa buhay, lalong-lalo na, Tito Makoy, noong batang-bata pa ako. Isa lang kasing serbidora sa karinderya ang nanay ko, bagamat sa akin niya lang itinuon ang kanyang buong panahon, yung pagpapalaki at talagang iginapang niya ako. Ngunit sa kanyang payak na hanap buhay, talagang naghirap kaming mag-ina. Natigil ako sa aking pag-aaral matapos graduate ng high school. Nagtrabaho ng kung ano-ano hanggang sa nagpasya akong lumuwas ng Manila at makipagsapalaran. Dito sa Manila, naging masahista ako. Sa pagiging masahista ko, Tito Makoy, gumaan ng kaunti ang pamumuhay naming mag-ina. Ang nanay ko hindi na gaanong namumroblema sa mga gastusin, lalong-lalo na sa pagpapaaral sa akin kasi kumikita na rin ako kahit na papaano. Dito sa Manila, sa pagiging masahista ko, dito nagtagpo ang landas naming dalawa ni Jomel. Alam mo, Tito Makoy, noong dumating sa spa itong si Jomel, sa una nawiwerdohan ako sa kanyang kilos kasi tila mahirap itimpla ang kanyang ugali. Hindi ito gaanong namamansin sa amin at hindi rin gaanong nakikipag-usap. Ngunit, Tito Makoy, ewan ko ba bakit tila interesado akong kilalanin siya ng malaliman. Hanggang isang araw nga nagkaroon kami ng pagkakataong magkwentuhan. Doon ko nakitang masyado siyang reserve. Subalit, Tito Makoy, iyon ang naging umpisa para unti-unti siyang mag-loosen down. Hanggang sa dumating ang panahon na siya na mismo ang nag-uumpisa ng kwentuhan naming dalawa. Isang gabi, paglabas namin ng trabaho, inaya ko siyang tumambay muna sa bahay, magkwentuhan kaming dalawa. Tutal kinabukasan walang pasok, weekend noon, kaya sumama sa akin itong si Jomel.
Dito na kami nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan talaga ng buong kwentuhan. Lahat na bagay aming napagkwentuhan, maging ang aming mga personal na buhay. Pareho pala kami ng sitwasyon, Tito Makoy, bagamat magkaiba nga lang ang kaso. Ang sitwasyon namin, pareho tinalikuran ng ama. Ang pagkakaiba nga lang, ako anak sa legal na asawa, samantalang itong si Jomel, anak siya sa labas. Pareho kami sulong anak. At pareho ang nanay namin lang ang tumataguyod sa amin at nagpalaki sa amin. Nakikita ko kay Jomel, puno siya ng hinanakit sa kanyang ama. Dahil mula pala nang isilang siya, hindi pa niya ito nakita. Dahil dito Makoy, napagtanto ko na ito marahil ang dahilan kung bakit nakikita ko siyang ilang na ilang sa mga tao. Parang ganoon. Paminsan-minsan parang ayaw niya talagang makihalubilo. Siguro nga dahil sa meron siyang mga dinanas noong bata pa, gaya ng mga pambubuli ng ibang bata, pang-aalipusta at alam niyo na po, yung mga marites sa paligid dahil sa kanyang pagiging anak sa labas. Alam mo pre, di hamak na mas may bayag ang tatay mo kaysa sa tatay ko. Kasi alam mo kung ako ang nasa kalagayan mo, mas madali kong matatanggap iyon, yung hindi ako asikasuhin. Sa akin kasi iba ang kaso. Kasi kami ang tunay na pamilya, ngunit tinalikuran, ipinagpalit sa kalaguyo. Alam mo mas masakit yung ganyang bagay na kayo ang legal na pamilya, ngunit kayo ang isang tabi, apabor doon sa kalaguyo. Iyan Tito Makoy, ang wika ko sa kanya. Pre naman, ibig mo bang sabihin wala akong karapatang makakuha ng pagmamalasakit at suporta sa aking ama? Ganun ba yun? Iyan Tito Makoy ang sagot at patanong naman sa akin ni Jomel. Hindi sa ganoon pre ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, kung nagkataong anak lang ako sa labas, alam mo madali kong matatanggap yung talikuran ako at hindi asikasuhin ng tatay ko. Kasi nga hindi legal ang pagkakaroon niya ng anak sa iba. Hindi legal ang isilang ako. Kaya tanggap ko kaagad yan kung nagkataong ang nanay ko ang hindi asawa ng tatay ko. Iyan Tito Makoy ang paglilinaw ko sa kanya. Alam niyo po dahil sa may pagkahawig ang aming sitwasyon, naiintindihan namin ang pakiramdam ng bawat isa. At marahil pareho kaming dinanas noong mga bata pa kami. Ito ang naging ugat, kaya madali kaming naging malapit sa isa't isa ni Jomel. Alam kasi namin Tito Makoy ang pakiramdam ng bawat isa, kung ano ba ang pakiramdam na lumalaki kang walang ama. At sa aming pagiging malapit sa isa't isa, dumating kami sa puntong hindi mo na kami mapaghiwalay. Madalas na ring nasa bahay itong si Jomel, lalong-lalo na pag-weekend. Isang gabi Tito Makoy, nag-jamming kami sa bahay. Nag-inuman, nagkwentuhan, tawanan, biruan, kasama na rin ang kulitan. Nalasing kami pareho. At noong matutulog na kami, sige nga pre, susubukan ko talaga kung nagkakaintindihan tayo. Ito ang wika sa akin ni Jomel Tito Makoy. Sabay, niyakap niya ako at hinalikan niya ako sa labi. Hindi ako umimik, hindi rin kumontra, pinabayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Siguro Tito Makoy hindi mo pagtatakhan kasi sa trabaho namin, hindi ka panipaniwala kung sasabihin ko sa iyong wala akong karanasan sa kapwa lalaki. Hindi ka panipaniwala iyon at sasabihin ko ng kasinungalingan kung yan ang sasabihin ko sa iyo. Sa panig ko kasi Tito Makoy, yung ginagawa ni Jomel, alam niyo po, may hatid na kakaibang pakiramdam sa akin ang kanyang yakap at bawat halik. Hanggang sa pareho nga kami natangay ng aming emosyon, nagkaroon kami ng totohanang pag-aaliw naming dalawa sa aming sarili. Ramdam namin na may damdamin ang aming ginagawa. Hindi biro,
o hindi panunubok lang sa bawat isa. Lahat ay totoong totoo ang aming nararamdaman. Alam niyo po, bigla akong nakaramdam ng panggigigil kay Jomel. Si Jomel naman, gigil na gigil din sa akin. At ang aming ginagawa ay hindi lang dala ng kalasingan. Alam na alam ko at sigurado ko iyon kasi Tito Makoy noong umaga na pareho na kami walang tama sa aming paggising. Inulit namin ni Jomel ang aming ginawa kagabi. Umulit kami bago kami bumangon. At dahil sa pribadong nagawa namin, lalo na talagang lumalim ang aming samahan. May kakabit na kasing romantikong pakiramdam. Kinalaunan nga, tumira kami sa iisang boarding house lang. Tito Makoy, sa aking trabaho kahit papaano, merong mga tips akong nakukuha. Gumanda-ganda nga ang buhay naming mag-ina. Bagamat ang nanay ko ayaw pa rin tumigil sa kanyang pagtatrabaho sa karinderya. Alam nyo na po, wala naman siyang pwedeng mapaglibangan at hindi pa naman matandang-matanda ang nanay ko. Ngunit natutuwa lang ako kasi ang konsolasyon ng kaunti ay meron siyang naitatabi sa kanyang kinikita. At ako naman, dahil kumikita na ng kaunti, paminsan-minsan na ipapasyal ko sa Manila ang nanay ko. At habang nasa kasagsagan ako ng aking pagtatrabaho sa spa, alam niyo po, nag-enroll ako online, bumalik ako sa pag-aaral, kumuha ako ng business administration. Maswerte Tito Makoy na natapos ko ito, nagkaroon ako ng diploma at maswerte ngang nakapasok ako sa isang manufacturing company. Ang ipinagpapasalamat ko na lang Tito Makoy kasi ang pagiging dating masahista ko, hindi ito naging hadlang para tanggapin ako sa kumpanya na aking pinagtatrabahuman. Nagtuloy-tuloy Tito Makoy ang magandang kapalaran ko sa aking trabaho hanggang sa na-promote ako bilang Senior Marketing Officer. Ganap na nga akong tumalikod sa aking dating trabaho bilang isang masahista. Sa kabila ng aking pag-alis sa massage spa, patuloy pa rin kaming magkasama ni Jomel sa isang bubong. Walang naiba sa aming samahan, magkasama kami sa gabi, magkatabi sa pagtulog at para kaming mag-asawa Tito Makoy, ginagawa namin ang ritual ng mag-asawa tuwing matutulog. Kinalaunan nga, nakumbinsi ko rin itong si Jomel na bumalik muli sa pag-aaral at gayahin ako na nagpatuloy ng pag-aaral off-campus. Ito'y bilang pagpapalakas ko ng kanyang loob. Sa halip kasi Tito Makoy na patuloy siyang mag-i-emote sa galit at hinanakit niya sa kanyang ama, dito ko siya hinikayat. At dahil nga maganda na rin ang aking trabaho, kahit papaano stable na, kumuha na ako ng housing loan sa Pag-ibig. Nakakuha na ako ng aking sariling bahay na hanggang ngayon Tito Makoy, hinuhulugan ko pa. At sa aking pagkakaroon ng sariling bahay, isinama ko na talaga sa Manila ang nanay ko. Bagamat magkasama pa rin kami ni Jomel. Noong 2024 Tito Makoy, sa pagsalubong ng Pasko, sa bahay lang kami ni Jomel. Hindi kami naghanda, talagang nagluto lang kami ng aming makakain noong gabi. Lumabas kaming dalawa noong 25 na ng Disyembre, hapon iyon Tito Makoy. Ang nanay ko kasi umuwi sa probinsya, doon siya nagdiwang ng Christmas kasama ang lolo at lola ko at mga kapatid niya. Ang lugar namin Tito Makoy, ang probinsya namin, malapit na malapit lang dito sa Manila. Kaya noong December 25 na hapon Tito Makoy, kaming dalawa lang ni Jomel ang lumakad sa labas. Pumasok kami sa isang fine dining bilang ito treat ko kay Jomel at pagdiriwang naming dalawa ng Pasko. Ngunit Tito Makoy, hindi ko akalaing dito magtatagpo ang aking nakaraan at ang kasalukuyang buhay. Sa amin kasing pinasokang fine dining, aksidenteng buhat sa lamesa na aming kinauupuan, merong isang lamesa na malayo sa aming pwesto. Nang mapasulyap ako dito Tito Makoy,
Nagkasalubong ang mata naming dalawa. Nakikilala ko siya, Tito Makoy, ang walang hiyang tatay ko. Kilalang kilala ko at hindi ako nagkakamali na siya ang tatay ko. Bagamat tumanda na ito, matanda na ang kanyang itsura mula noong iwanan niya kami ng nanay ko. Kasama niya, Tito Makoy, ang kanyang kalagoyo at yung dalawang anak, siguro anak nila yon, babae at lalaki, pareho na rin mga binata at dalaga. Sa tingin ko, Tito Makoy, maganda ang kanilang kabuhayan. Marahil mataas na rin ang posisyon ng kanyang kalagoyo sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. Ang kabit niya, Tito Makoy, may mga alahas na suot sa katawan. Nang magkatinginan kami ng tatay ko, hindi ako ngumiti, Tito Makoy. Wala lang, yung nagkatinginan lang talaga kaming dalawa. Subalit makalipas ang ilang sandali, hindi rin ito nakatiis. Lumapit ito sa lamisang kinauupuan namin ni Jomel. Diego? Anak, ikaw na ba yan, anak? Ito ang tanong niya sa akin, Tito Makoy. Hindi ako sumagot, Tito Makoy. Tumingin lang ako sa kanya. Yung isang klaseng tingin na kung ikaw ang titingnan ko, Tito Makoy, magtatanong ka kung ano bang klaseng tingin ang ibinigay ko sa iyo. Pagkatapos, Tito Makoy, bigla itong umiiyak sa harapan ko. Anak, natutuwa ako, anak, na makita ka. Ang laki mo na, anak. Alam mo, matagal kong hinintay ang panahong ito, anak. Matagal ko itong hinintay, anak. Iyan, Tito Makoy, ang pagdadrama ng aking tatay. Ang arte, sinungaling, ang weirdo, ang drama, nakakabad trip. Alam niyo, gusto niyang yumakap sa akin, Tito Makoy, ngunit hindi ko siya pinagbigyan. Nung akmang yayakap siya sa akin, suminyas ako na huwag siyang lalapit sa akin at huwag yayakap. Alam niyo po, ang tanging ginawa niya, humagulhol ito sa harapan ko. Nung humagulhol siya, pinaupo ko siya at sinabihan ko ang waiter na bigyan siya ng malamig na tubig. Nasa harapan ko siya, nag-iiyak, humahagulhol, nagdadrama. Ngunit, Tito Makoy, wala sa pakiramdam ko na kung anong simpatya. Wala lang talaga. Hanggang doon lang, nakatingin lang ako sa kanya, pinapanood ko siyang umiiyak. Hindi rin ako nagsasalita at hindi ko siya pinapakalma. Noong tumigil ito sa pagdadrama, inaya ko na si Jomel na lumabas kami. Hindi na kami kumain sa fine dining na iyon. Naiwan sa lamesa ang aking walang hiyang tatay. Pagdapat ko, Tito Makoy, sa lamesa ng kanyang illegitimate family, alam niyo po, tumigil talaga ako. Tinitigan ko ang makating kalagoyo ng tatay ko. Titig na titig ako, Tito Makoy. Hindi ito makatingin sa akin, Tito Makoy. Tapos, bigla siyang pinagpawisan. Tila, Tito Makoy, matutunaw ang kalaguyo ng tatay ko sa tingin ko. Makalipas ang ilang saglit, nakita kong papalapit na sa lamesa ang tarantado kong tatay. Noong malapit na siya, Tito Makoy, umalis na ako. Kasi ang iniisip ko noon, baka pag naabutan niya ako sa lamesa ng kanyang illegitimate family, ipakilala pa ako ng tatay ko sa kanyang illegal na pamilya. Alam niyo po, hindi ako interesadong kilalanin sila, kung sino sila at kung ano sila. Kaya lumabas na kami ni Jomel sa fine dining. Subalit, Tito Makoy, paglabas namin ng resto, bigla akong dinapuan ng, ewan ko ba bakit, bigla ako, Tito Makoy, nakaramdam ng sakit ng kalooban. Hindi ko rin talaga, Tito Makoy, napigilan na humagulhol ako kasi nanunumbalik lahat sa akin. Lahat-lahat. Yung hirap nung bata pa ako, yung mahirap na katotohanan, kami ang tunay na pamilya, ngunit ipinagpalit sa kalagoyo. Yung hirap, Tito Makoy, na dinanas naming mag-ina, nanumbalik lahat ito sa akin, kaya hindi ko talaga napigilang
Napaluha ako, Tito Makoy, dala ng galit kong sobra sa tatay ko. Alam niyo po talagang walang kasing sakit yung kayo ang legal na pamilya, ipagpalit kayo sa isang kalaguyo lang, tuluyang talikuran at hindi na alalahanin pa. Kaya noong naglalakad kami sa labas ni Jomel nang makahanap ako ng isang sulok, tumigil muna kami sandali. Pinakalma ko muna, Tito Makoy, ang sarili ko. Alam mo, Tito Makoy, ang nasabi ko noon, ang malas-malas naman ng Christmas na ito. Kasi sa lahat ba naman ng tao sa buong mundo, lahat na tao sa Manila na mga kakilala ko, yun pang walang kwentang taong tatay ko ang nakakross ng aking landas sa araw pa ng Pasko. Mula nang magkita kami ng tarantado kong ama, doon na, Tito Makoy, nagsimulang makatanggap ako ng mga message request sa Messenger. Nakatanggap na rin ako ng friend request. Tapos, tumatawag na rin sa cellphone ko ang aking walang hiyang ama. Alam mo kasi, Tito Makoy, ang aking Facebook account, naka-professional mode ito. Kaya maging ang aking contact number, nakalagay doon. Alam ko, dito nakuha ng tatay ko ang aking cellphone number. Ngunit, Tito Makoy, ang kanyang mga message request sa akin, ang friend request, at ang kanyang tawag sa cellphone, sa kabila niyan, hindi ko siya kinakausap. Hindi ko rin kino-confirm ang kanyang friend request. Sa tuwing tatawag siya sa akin, Tito Makoy, pag narinig ko na ang kanyang boses, sinasarado ko na ang tawag. Nagte-text din ito sa akin. Nagsusumamo na kung pwede raw kaming mag-usap. Kausapin ko raw siya. Ngunit, Tito Makoy, dinidelete ko lang ang kanyang message matapos kong mabasa ito. Kasi naman, para saan at para ano pa ang pag-uusap namin? Alam niyo po, kung sakaling ikakabigat ng kanyang pakiramdam ang hindi ko pakikipag-usap sa kanya, hindi ko na yan problema at labas na ako dyan. Wala akong pakialam kung ano man ang kanyang nararamdaman. Sa sitwasyon namin ng tatay ko ngayon, Tito Makoy, ang epekto naman nito kay Jomel, alam niyo po, sa nakikita niya sa akin, natutuwa ako kasi ramdam kong nagdodulot din ito sa kanya ng pagpupursige para ipakita niya sa kanyang ama na kaya nilang mabuhay silang mag-ina kahit wala ang kanyang ama. Nabuhay sila noon at mabubuhay silang mag-ina hanggang sa ngayon. Hindi nila kailangan ang kanyang ama. Si Jomel nga pala, may plano na rin pag natapos niya ang kanyang kursong kinukuha, maghahanap ito ng trabaho at aalis na sa spa. Kumukuha siya, Tito Makoy, gaya ng tinapos ko, business administration din. Paminsan-minsan nga pala, pinapapunta ni Jomel dito sa Manila ang kanyang ina at sa bahay ko ito tumutuloy. Alam niyo po, ang nakakatuwa, pag nandito kami lahat, dalawang pamilya, magkasalungat, nakatayuan sa buhay. Magkasalungat na sinasabi ko, Tito Makoy, kasi kami ng nanay ko, kami ang legal family. Tapos sina Jomel naman at ang kanyang ina, yung illegitimate family. Alam niyo po, minsan nagtatawanan kaming apat. Sa kabila ng aming pagtatawanan dahil nga sa aming sitwasyon, ito rin ang naging dahilan para maging malapit ang dalawang pamilya. Ang nanay namin naging malapit din sa isa't isa para kaming dalawa ni Jomel naging magkaibigang ganap. Marahil, Tito Makoy, dahil nga sa kagaya namin ni Jomel, nagkakaintindihan silang dalawa kung papaano ba ang maging single mother, kung papaano magpalaki ng anak na walang suportang nakukuha mula sa mga ama namin. Pareho biktima ng pagpapabaya ng mga irresponsableng lalaki. Tito Makoy, ang matamis na pagsasama naming dalawa ni Jomel, hanggang sa ngayon nagpapatuloy ito. Subalit alam namin pareho na hindi ito panghabang buhay kasi pareho kami, Tito Makoy, may planong bumuo ng kanya-kanyang
pamilya pagdating ng araw. Ngunit sa ngayon, Tito Makoy, kaming dalawa ni Jomel, ninanamnam namin ang tamis ng aming samahan, nakatira sa iisang bubong, iisang kama ang tulugan, masaya, magkasundo. Nagpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral at nagpapatuloy sa kanyang trabaho sa spa. Ang plano niya ngayon, pag natapos niya ang kanyang pag-aaral, maghahanap rin ito ng trabahong maganda, lilipat siya ng tirahan para tuluyang kunin na rin ang kanyang ina at dito na sa Manila, manirahan. At kung dumating na ang oras na yun, Tito Makoy, alam namin pareho na iyan na ang hudyat at magiging simula siguro ng ganap na pag-iiba ng landas naming dalawa. Ganoon pa man, kung dumating ang araw na iyon, magiging isang matamis at magandang bahagi ng buhay namin itong aming relasyon sa ngayon. Dalawang tao, dalawang pamilya, magkaiba ang papel, dalawang mag-ina, magkaiba ang katayuan sa pagsilang sa mundo. Ngunit pareho kami biktima ng kapabayaan ng ama. At sa tatay ko nga pala, Tito Makoy, wala akong pakialam sa kanya. Magsaya siya kung anuman ang nagpapasaya sa kanya, magdusa siya kung anuman ang dapat niyang pagdusahan. Wala na akong pakialam at labas na ako sa kanyang buhay. Ganoon din siya, wala na rin siya sa buhay namin ng nanay ko. Maging sa mga plano ko, Tito Makoy, sa darating na araw, wala na ang walang hiyang tatay ko. Ang kwento kong ito, Tito Makoy, alam ko iisa lang ito sa mga untold stories sa likod ng mapang-akit na pagkatao ng mga macho dancers, callboy, o kahit mga proste at mga masahistang kagaya ko. Marami ang mga kwento sa likod ng buhay ng bawat isa sa amin. Hanggang ngayon, Tito Makoy, kahit kailan hindi ko ikinakahiya ang aking buhay na naging masahista ako noon at hindi ko rin ito itinatago. Kasi alam ko, Tito Makoy, walang masama sa trabaho ng isang masahista. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana po mapili nyo kahit na simpleng-simple lang. Lubos na gumagalang at sumusubaybay sa iyong channel, Diego. Maraming salamat, Diego, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka dyan. Wala kang dapat ikahiya kung anuman ang naging trabaho mo, basta legal. Yung pagiging isang masahista, yung naging masahista ka, wala kang dapat ikahiya dyan kasi ang pagiging isang masahista ay isang marangal na trabaho. Patas, kumikita ka, pinagpapaguran mo, pinagpapawisan mo ang iyong kinikita, hindi ka nagnanakaw. Alam mo, ang isang payak na hanap buhay, construction workers, masahista, labandira, janin, o kahit na ano pa dyan, isang napakarangal na trabaho niyan. Mas marangal yan kaysa sa milyon-milyon ang kinikita kung ang milyones naman na iyon ay galing sa nakaw. Gaya ng mga milyones na galing sa flood control project na lahat lang ghost project. Mas marangal ang isang masahista. Mas marangal ang kinikita ng isang masahista, isang basurero, isang janitor at isang construction workers na pinagpapawisan niya talaga. At sang-ayon din ako doon sa sinabi mo na mas madaling tanggapin ang talikuran ka ng isang ama, talikuran kayong mag-ina kung anak ka sa labas. Madali talagang tanggapin yan kasi alam mo na sa sarili mo na wala kayong karapatang legal na maghahabol para kayo ang asikasuhin ganap ng iyong ama. Bagamat alam mo ang pagiging anak sa labas, mayroon kang karapatan dyan na kung anuman meron ang iyong ama. Subalit ang pinag-uusapan natin ang pagtanggap sa sitwasyon, mas madali talagang tanggapin kung anak ka sa labas, yung hindi ka asikasuhin, pabayaan kang ganap ng iyong ama. Madali yan kaysa sa kayo ang legal na pamilya, ngunit kayo ang talikuran, ipagpalit kayo sa kalagoyo. Sang-ayon ako dyan. Sa muli, maraming salamat at natutuwa ako sa magandang takbo ngayon ng buhay mo.
Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out, ang isa shout out ko muna, uunahin natin yung nagpapa-shout out doon sa ating kwentong Massage Extension Service. Kaya shout out kay Reynaldo Hamora ng lalawigan ng Cavite. Ray, maraming salamat, shout out sa iyo. Ganoon din shout out kay Cyberroll ng Kuala Lumpur, Malaysia. Shout out sa iyo, Cyberroll, at natutuwa ako dito doon sa comment niya na dahil daw sa mga napapakinggan niyang yung mga pinapadalang kwento sa atin, ngayon parang natutokso siyang maghanap ng trabaho sa United Arab Emirates. Maraming salamat, Cyberroll, at okay naman yung plano mo na yan. Ngunit kung maganda ang iyong kalagayan dyan, maganda ang iyong trabaho dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang aking advice, kung maganda ang iyong kalagayan dyan, dyan ka na lang. At kahit saan, kung talagang makakahanap ka, kung merong itinadhana sa atin, kahit saan, makakahanap tayo ng forever. Ganoon pa man, kung talagang gusto mong lumipat ng Middle East, wala namang masama dyan. Sa muli, shout out sa iyo. Ganoon din, shout out sa ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer223. Joff, maraming salamat at shout out sa iyo. Ang ating kapatid din na nasa Aloha State of Hawaii, Top Gun 1968, o kaya Ricky. Ricky, maraming salamat, shout out sa iyo at Happy New Year sa inyong lahat mga kaibigan. Sa iyo, Ricky, Happy New Year. Ganoon din ang ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Shout out sa iyo, Tino, at maraming salamat. At ang ating kapatid naman na si Robert Merapuente, shout out sa iyo, Robert. Ito nga palang si Robert Merapuente, kung nakikinig sa atin si John Inglaterra. John Inglaterra, gusto kang maging kaibigan ni Robert Merapuente. Kaya basahin mo ang kanyang comment doon sa kwentong Massage Extension Service. Muli, Robert Merapuente, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid na si Boy Robles. Shout out sa iyo, Boy, at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa California, USA, si Amy Davis 995, ang kanyang handle name. Shout out sa iyo, Amy, at para doon sa mga naghahanap ng forever, lalaki. Itong si Amy Davis, naghahanap rin siya ng forever. Sana nga, Amy, makatagpo ka rito sa ating samahan. At sigurado ako, napakaswerte ng mapapangasawa mo kung sino mang maswerte na yan. Kasi alam nyo mga kaibigan, itong si Amy, may matatag siyang trabaho, responsable, stable siya, emotionally and physically, at syempre financially. Kaya napakaswerte kung sino man ang magiging forever nitong si Amy. Sa mga naghahanap ng forever dyan, itong si Amy, naghahanap ng forever. Sa muli, Amy Davis ng California, USA, shout out sa iyo. Ganoon din, shout out sa ating kapatid na si Jubencio Corioso. Joben, maraming salamat, shout out sa iyo. At kung nakikinig nga pala ang ating kapatid na si Robert Merapuente, si Joben Corioso, gusto kang maging kaibigan. Basahin mo ang kanyang comment doon sa Massage Extension Service. Ang ating kapatid naman na si Faustino Fabro at ang kanyang forever na si Edelon Nadoa, nagpapahatid sa ating lahat ng sabihin ko na ngayon, belated Merry Christmas at Happy New Year na. Ang kanyang message ay pinapahatid niya sa Team A at Team B na mga naghahanap ng forever at sa ating lahat. Sa muli sa inyong dalawa, Faustino Fabro at Edelon Nadoa, maraming salamat. Hangad namin ang tuloy-tuloy at pagiging matatag na inyong samahan, pag-iibigan yung dalawa. At sa ating mga nagpapa-shoutout naman, nagsulat sila ng kanilang comment doon sa repost na Grab driver sa Manila at Turon sa Algeria. Shoutout sa ating kapatid na si Filmer Borromeo ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Itong si Filmer Borromeo, kasama ito sa Team A na naghahanap ng forever. Sa muli, Filmer, maraming salamat at shout out sa iyo at sa inyong lahat dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.
At buhat naman doon sa ating kwento, yung repost na black belter na guard, ngunit takot sa multo yung guard. Kung natatandaan nyo yung kwento na yon, isang napaka-magiting na guard, black belter, ngunit takot sa multo. Ang nagpapa-shout-out doon ay ang kanyang handle name, Gerson R7E. Gerson, actually hindi siya nagpapa-shoutout. Gusto ko lang siyang i-shoutout kasi natutuwa ako doon sa kanyang comment na sana daw merong dumapo sa akin na hindi matigil ang pagpo-post ko. Kasi ito ang kanyang pampatulog, ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa iyo, Gerson. Shoutout sa iyo. At alam mo, kung ako lang ang tatanungin talagang, syempre gustong gusto kong araw-araw meron tayong panibagong kwento. Kaso nga lang talagang limited lang talaga ang aking kakayahan na magawa yan kasi meron akong talagang regular na trabaho. At isa pa dyan, medyo ngayon natagal-tagalan na naman tayo kasi alam nyo noong New Year mismo, pagdiriwang ng New Year, dinapuan ako ng tumama sa akin yung kakaibang klima na aking naranasan, yung init at biglang lamig sa aking pinakaunang biyahe dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Nung dumating ako, December 15, madaling araw, malamig ng kaunti pero hindi gaano. Tapos noong lumabas kami noong araw na mainit, actually ang pakiramdam ko mainit. Parang gaya rin lang dito sa Pilipinas. Naiinitan ako. Pagkatapos, yung pinuntahan kasi namin na lugar dyan sa Riyadh, sa may Al-Qards. Al-Qards raw ang pangalan nun. Medyo mainit talaga doon kasi open field. Meron siyang, alam mo ang Al-Qards, I think it's also a city. Kaya lang mainit pa rin sa pakiramdam ko. Open area yun. Pagkatapos, noong papauwi na kami, biglang nagkaroon ng hailstorm. Doon yung biglang lamig. At naramdaman ko lang yung masamang epekto noong nakabalik na ako. Medyo halos isang linggo na mula nang makabalik ako dito sa Pilipinas. Sa muli, Gerson, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Carlos Jose ng Chicago, Illinois, USA. CJ, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at shout out sa iyo. At sa mga naghahanap ng forever ngayon mga kaibigan, ang ating babanggitin, ang aking isa-shout out ngayon ay ang Team B. Para doon sa ngayon palang nakikinig sa atin, ang mga pangalang aking babanggitin ay naghahanap po iyan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, maaari nyo silang kontakin sa pamamagitan nitong ating channel. Ngayon, naghahanap ng forever, Robert Merapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Nicky Robin, Filmer Borromeo at si JP Chulipa. Sila pong lahat mga kaibigan ay naghahanap ng forever. Para doon muli sa mga nais na magpa-shoutout, paki-sulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, sa nakalipas na taon 2025, maraming salamat po sa inyong buong suportang ibinibigay at ibinigay sa akin. Maraming salamat po.